Isang gwardiya ang porsigidong hulihin ang hinihinalang shoplifter, ngunit isang mabilis na desisyon ang nagdulot ng trahedya. Sino ang nasa loob ng tindahan? Yung sa tindahan? Sige, umupo ka muna dito at alisin mo na lang yan. Sinusuri natin kung naniniwala ang mga piskal na self-defense ito o security guard na hindi na kinaya ang sitwasyon. Kung di sila sumagot, magpapatuloy ako at sasagutin ang mga tanong ninyo. Sige, gusto kong subukan magsulat doon. Right to bear. Yan ang tawag sa pasukan. Right to bear. Sige, mag-google muna ako. Narito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Pinag-uusapan ng lahat ang paghula sa hinaharap. Ang Kalshi ay isa sa iilang lugar kung saan totoong naglalagay ng pera ang mga tao sa kanilang mga hula. Gamitin ang code kong ITC para makakuha ng $10 kapag nag-trade ka ng $10 sa Kalshi. Hindi ka nakikipag-trade laban sa mismong platform. Peer-to-peer trading ito kung saan bumibili ka ng yes or no contract para sa isang event. Direktang nakikipag-trade ka sa ibang user, parang stock trading din. Hindi algorithm ang nagtatakda ng presyo para kunin ang kabilang panig ng trade mo. Sa halip, ang presyo ay nakabase sa supply at demand ng mga bumibili at nagbebenta. Publiko ang nagtatakda ng presyo. Pwede ka na ngayong bumili ng trade para sa Texas Senate winner. Si James Tallarico ay nagtitrade sa 42%, kaya ang $20 na trade ay magiging $45 kung tama ang hula mo. Habang nagbabago ang probabilidad, pwede kang bumili o magbenta ng posisyon kahit kailan para kumita o mabawasan ng lugi. Ang Kalshi ay aprobado ng CFTC at regulado sa federal na antas, kaya available ito sa buong bansa kasama ang California at Texas. I-download ang Kalshi app, gamitin ang code ITC para makakuha ng $10 kapag nag-trade ka ng $10 Kalshi. I-trade ang susunod. Ayon sa pulis, hindi armado ang biktima nang harapin siya dahil sa gamit na di aabot ng $100. Kaya tanong nila, bakit naglabas ng baril ang gwardiya sa Spirit Halloween store? Oktubre 16, 2025 ngayon sa Albuquerque, New Mexico. Bandang alas 5 ng hapon, rumesponde ang pulis ng Albuquerque sa pamamaril sa parking lot ng Spirit Halloween store. Sino ang nasa tindahan? Ang nasa tindahan? Umupo ka dito at alisin mo yan. Pasensya na. Halika na, halika na. Tanggalin mo na lang, tanggalin mo na lang. Pasensya ka na, pare. Sandali lang. Isa lamang wala. Huwag mong igalaw ang mga kamay mo. Kukunin ko lang ang baril mo. Alam ko ang una. Ay, hindi. Huminga muna. Umupo lang. Tanggalin mo kanyang vest. Ayos lang ba siya? Tanggalin mo ang vest niya para makahinga. Maraming nangyayari at sinusubukan ng mga pulis na alamin kung ano ang nangyari dahil sa ngayon, mukhang security guard ang posibleng bumaril sa isang customer. Pero ano kaya ang nagtulak para mangyari yung... Ayos nang ba ito? Sandali lang, mabilis na nito. May iba ka pa bang itsura sa kama? Dapat yan na ang pinakamaganda ko. Sige, nakuha ka na si Wolo. Sige. Sige, maupo ka na para sa akin. Salamat. Lalapit kami at kakausapin ka namin. Sandali lang. Ang security guard ay kinilalang si Josiah Armijo, 25 taong gulang. Ayon sa pulisya, namatay ang lalaking binaril niya dahil sa mga sugat. Tingnan ninyo ito. Kakadating lang namin para tumulong. Hinahanap ko pa ang pwesto ko.
Rumeresponde lang ako mula sa pwesto ko. Sige, kaya pagdating nyo, tapos na lahat. Sige. Hindi ko siya inawakan. Hindi ako nag-CPR. May gumagawa ng CPR sa kanya. Sinubukan kong pumasok pero sa expecting. Sinubukan kong pumasok pero, sige, expecting. May dinala na akong painting dito dati. Ano na is 15 Kunan tayo ng video. Kunan tayo ng video. Okay, expecting. Babalik ka ba? Expecting. Anong tawag dito mula rito? Oh, ito na ang pinakamadaling niya, di ba? Ito na ang pinakamagaling niya. At pagkatapos, nasa inyo rin ba yung kanya? Body cam. Kailangan natin itong i-upload para mapanood natin. Sige. Sino ang pwedeng gumawa nun? Ang ating kinatawan. Papunta na ba siya dito? Isa sa kanila, oo. Siguro nasabi ko na. Sa ngayon, pwede bang sa amin muna ang body camera hanggang dumating siya? Kailangan mo ba ng body cam hanggang dumating siya? Dahil lang nasa kanya lahat na yun. Oo, para ito sa investigasyon nila. Oo, ganun nga. Hindi ko lang alam kasi gusto niyang kausapin ng abogado at ayoko madamay. Nakuha ko, oo. Kasi hindi siya pumayag na ibigay ko ang oo. Hindi. Naiintindihan ko talaga. Hindi, Pero kakampi mo ako. Ayoko lang na akong gumawa. hindi. Naiintindihan ko. Oo, gets ko yun. Sabi ng mga saksi, may lalaking pumasok sa Halloween store nung gabi. Hindi para mamili, kundi di umano'y magnakaw. Ang lalaking iyon ay si Chase Beltrama. Ayon sa mga dokumento ng korte, si Chase ay inakusahan ng pagnanakaw ng mga gamit mula sa tindahan. Nang pigilan siya ng empleyado, agad pumasok ang seguridad ng tindahan. Tapos, ikuwento mo kung ano nangyari. Paalis na kami nang makita ko ang security. Parang tumakbo siya papunta sa bakod. Tapos, Lamang kayo ng apat, tapos, anong tawag doon? tumakbo siya sa tabi namin. At ayun, iningan ko siya habang tumatakbo siya. Yung babae, parang inagaw niya mula sa lalaki yung basket na hawak nito. Kapag sinabi mo yung babae. Hindi ko alam. Yung trabahador, sige, empleyado, naka-orange siya, gets, sige. Naka-orange na damit siya, parang inagaw niya yung basket mula sa kanya, oo. Tapos parang itinulak niya siya, tapos sinunggaban siya ng security. Tapos, nag-aaway sila pero di ko na masyado nakita dahil naging maingay ang lahat. Pero nandun pa rin kami kasi sinusubukan naming umalis at narinig lang namin, ginawa mo ba? Nakita namin gumagapang siya sa tuhod para makatakas habang nasa ibabaw niya ang security. At pinyatakan siya ng pepper spray. Sa tingin ko, pepper spray yun. Tapos, ang sumunod na nakita ko, yung lalaki na ang nasa ibabaw ng security guard. Tapos bigla na lang kaming nakarinig ng parang 3 putok. Sige. Tumakbo na lang kami sa likod. So, nung nag-aaway sila, nandito ba sila mismo? Oo, dito mismo sa harap. Tapos, nagsimulang tumawag yung lalaki. Manatili ka lang dyan. At parang, sige lang sila. Tapos, ewan ko. Tapos yung lalaki, may sinisigaw. At yung security, nasa ibabaw niya. Parang hinihila yung kung ano man. Siguro pepper spray yun. Tapos parang nagpagulong-gulong sila or kung ano man. Tapos narinig na lang namin yung mga putok. At yung lalaki ba ay nasa ibabaw ng security guard? Oo, sandali lang. Tapos tumingin ako sa kabila kasi lahat ng tao ay magsisidapingan. Tapos narinig na lang namin yung mga putok. Nasa harap ako kasi tinanong ko yung empleyada kung gusto niyang tulungan namin siyang ipasok lahat ng gamit kasi ang dami sa labas. Doon na nangyari mga putok. Uulitin ko kwento mo para sigurado akong tama ha. Kayo, nasa unahan noon. Nakita mong tumakbo siya sa harap mo sa labas. Tapos, sinubukan ng empleyada kunin yung basket mula sa lalaki. Tapos, itinulak siya pabalik ng lalaki. At habang tumatakbo sila sa labas, nagkakaroon sila ng parang wrestling
Oo, sinunggaban siya ng security. Tapos, oo, parang nagwa-wrestling sila, binubugbog siya ng lalaki. Nag-wrestling sila, tapos siya nang nasa ibabaw ng security at parang may kinukuha siyang pepper spray. Bigla nagpalit sila ng pwesto. Tapos yung lalaki, napunta sa ibabaw ng security sandali, pero hindi niya nakita. Pagkatapos nun, wala na akong nakita. Ang narinig ko na lang ay mga putok. Sige, ilan ang narinig mo? Sige. Ayon sa isang kaso ng maling pagkamatay na isinampa ng pamilya ng biktima, inaakusahan si Josiah na sumigaw ng mga salitang tulad ng "Wag o babarilin kita" at nag-spray ng pepper spray sa mukha ni Chase bago niya inilabas ang kanyang baril at itinutok ito sa kanya. Ayon sa reklamo, iniulat ng pangunahing opisyal na hindi nakita sa video na may armas o banta si Ginoong Beltrama at tila umiwas o tumakas siya. Dinala si Josiah sa himpilan ng pulisya para sa pormal na panayam. Pakinggan natin ang kanyang panig ng kwento. Kaya bago tayo magpatuloy, gusto kong ituloy na mayroon akong. Medyo iba akong magbasa at magsulat. At hindi natin sinusubukang gawin ito. Hindi ito parang pelikula. Sige. Basta, binabagalan lang natin. Hindi natin kailangang magmadali. Kaya ang meron ako dito ay isang form na ginagamit ko. Ako ay Magpapatuloy. titingin sa iba't ibang mga file dito. Pasensya na. At ang form ay tumutulong lang para gawing mas simple ang mga bagay. Ginagawa itong mas consistent. Sige. At pagkatapos, sinisiguro nito na lubos mong nauunawaan ang iyong mga karapatan at ang kakayahan mong gamitin ang mga iyon. Ayun na. Sa totoo lang, ayong isipin mong iniinsulto ko ang talino mo sa paraan ng pagbasa ko nito. Kasi iba-iba ang mga tao nakakasalamuhan namin. Gusto ko lang maging pantay-pantay sa lahat. Hindi ko sinasabing pareho ka rin sa iba. Kaya kapag binasa ko sila, titigil ako sa pagitan ng bawat isa. Para sa recording, sana marinig ko ang malinaw mong oo. Alam kong baka kinakabahan ka. Naiintindihan namin ang oo. Pero para lang masiguro na naiintindihan mo, may recording kami. Okay. Kaya naiintindihan mo na may karapatan kang manahimik. Alam mo kung anong ibig sabihin nun, tama? Opo, sir. Sige. Ano mang sabihin mo, maaaring gamitin laban sa'yo sa korte. Naiintindihan mo ba yon? Opo, sir. Sige. May karapatan kang makipag-usap sa isang abogado bago at habang ini-interview ka. At may karapatan kang may abogado na kasama mo habang ini-interview ka. Naiintindihan mo ba yon? Opo, sir. Sige, gusto mo bang pag-usapan ng gabing yon o panahong yon? Oo, gagawin ko. Pero may abogado ako dahil may right to bear kami. Sige. Hindi ko alam ang numero nila. Kaya sinabi nila na kung masangkot kami sa isang pamamaril, tawagan lang sila at tutulungan nila kami sa buong proseso. Handa akong sumagot ng tanong, pero mas gusto ko kung may isa sa kanila roon. Sa totoo, hindi ko rin alam kung gaano ito katagal. Kung hindi sila sumagot agad, magpapatuloy ako at sasagutin ko na lang ang mga tanong mo. Gusto mo bang subukan ng karapatang magdala? Karapatang magdala. Yan ang tawag sa pasukan. Karapatang magdala, sige. Hayaan mong mag-Google muna ako. Ayon sa ulat, hindi empleyado ng Spirit Halloween si Josiah, kundi ng third-party na kumpanya. Sabi niya, pinapayagan siyang magdala ng armas, pero tinecheck pa ito ng mga investigador. Isa ba itong insurance para sa baril? Ito ang Delta Force, karapatan na magdala ng armas. Pangalawang tawag na depensa. Ito ba ang site? Naniniwala akong oo. Sige. O ito ba'y nasa ibaba? Hindi yun ang tinutukoy ko. May isa dyan na nagsasabing karapatan na magdala. Yan dyan. Lumilitaw ba ito sa isang numero? Heto. Pindutin ko muna ito. Hintayin natin. Lumilitaw ito na parang buwan ng plano. Hindi. Hindi yun? Ano ako? Baka tinatawag yun may yearly plan ba? Kasi yearly ang kinuha ko. May premium protection ito. Dito naman tayo sa Ultimate Plus. Meron pa bang iba niyan? Ayos lang, dalawa lang ang kukunin ko. Sigurado ka ba? Gusto ko lang masigurong natutugunan at nababayaran natin ito. Ayoko lang sila. I just don't
Malamang hindi sila sasagot, problema yan. O tandaan ang mga serbisyo. Sige, Nakuha mo ba ito sa pamamagitan ng tindahan ng baril? Kaya dumaan ako sa triad defense para makuha ang level 3 ko sa guard cards ko. Dumaan ako sa triad defense at ito ay sa pamamagitan ni David Brown. Hindi ko alam kung kilala niya siya. Hindi ko siya kilala. Pero siya yung, kumbaga, kapag may level 3 classes siya, meron silang right to bear arms insurance na pumupunta at nakikipag-usap sa amin. Okay. Tinatangkang magpa-sign up ng mga tao. Okay. Tinitingnan ko yung website na yon para makita kung meron kahit ano. Oo. David Brown. Oo, dumaan ako sa kanya para kunin ang level 3 kong klase. Sige. Di ko alam kung may triad defense ako or karapatang magdala. Parang weird doon. Dapat minemorize ko ang telepono. Hindi ko lang talaga inisip na kakailanganin ko itong gamitin. Sila ba ito? Oo, yan na yan, baba. Ayan, oo. Sige, tingnan natin. May contact phone number. Pinipindot ko ang help and support, pati FAQs. Available. Sige. Ano ang oras ng attorney hotline? 24 oras bawat araw, 7 araw bawat linggo. Sige, mabuti. Nasaan ang numero ng telepono nyo? Oo, ang weird talaga. Narito ang numero ng telepono kung gusto mong tumawag. Mukhang numero ito ng telepono. Tingnan natin ang mangyayari. Kaya ito ang magdadagdag ng insurance. Salamat sa pagtawag sa Right to Bear. Pasensya, hindi namin nasagot ang tawag mo dahil labas ito sa aming normal na oras ng negosyo. O habang ginagamit mo isa pa. Oo, gagana ito. Sige, sisiguraduhin kong pababayaan ko na lang. Oo. Dagana ba? Sige, sisiguraduhin kong isusulat ko ito. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Eastern Standard Time. Pakiiwan ang pangalan, numero at maikling mensahe at katawagan ka namin agad. Tulad ng dati, huwag magkartubiling mag-email sa amin sa info@protectwithdare.com. Maaring i-record ang voicemail na ito para sa pagtitiyak ng kalidad at pagsasanay. Pinahahalagahan namin ang iyong tawag. Huwag mo na lang pansinin. Hahanapin natin. Kukuha tayo ng ibang numero. Pinili ni Josiah na gamitin ang kanyang karapatang manahimik kahit papaano hanggang makakuha siya ng abogado o ng taong maaring kumatawan sa kanya. Maghahanap tayo ng may tamang numero. Sige, parang yun na nga ang kanila. Iyon ang araw-araw nila. Meron talaga silang hotline number. O, tingnan natin. Sige, magpatuloy lang tayo maghanap. Ang dami talagang sagot doon. Ako. Inainto ko lang ito. Ngayon, di ko magamit ang kailangan ko. Lahat ng email ay sasagutin namin sa loob ng 24 na oras. Tumawag sa siyam na isang-isang, tapos tumawag sa 24 na oras na attorney hotline. Hindi nito binibigay ang tunay na hotline. Pwede ko bang gamitin yung libre lang? At Sige, gusto mo bang may abogado kang kasama habang nakikipag-usap sa amin? Opo, sir. Sige. Tingnan ko muna yan at aalamin ko kung paano ka mabibigyan ng abogado. Ayos ba? Naglalakad-lakad lang ako saglit sa site mo. Sa tingin ko, ballpen yun, pero Pasensya na talaga. okay lang, hindi yung kasalanan. Sige, dapat mas padaliin ko. Oo, isipin mo. Isipin mo na dapat meron silang attorney hotline. Dapat meron sila nun. Binibigay nila yon sa lahat ng miyembro, meron nun. Sige. Nakasave naman lahat sa phone ko, pero di ko lang talaga na-memorize. Sige. Ibig sabihin, may numero ka talaga sa phone mo kung nasa phone mo. Oo, ayos. Kaya medyo ganun ako. Gusto ko sana siyang tawagan, pero sobrang kakaibang araw ngayon. Sige. Sige, magpapatuloy tayo at gagawa ng hakbang. Susubukan naming tingnan kung ano ang magagawa namin para makakuha ka ng abogado.
Sige. Titingnan namin kung may available sila at kung may bibigay namin ang mula sa opisina ng public defender. Karaniwan, wala. Wala kaming parang standby na abogado. Ang opisina ng district attorney ang kumakatawan sa mga kaso namin sa korte. At ang opisina ng public defender o kung ano man ang opisina na makokontak mo, sila ang magbibigay ng abogado para sa'yo. Kaya kailangan namin tingnan kung paano namin ito gagawin. Makontak sila. Kung matawagan ko ang nanay ko, posible yon. Pwede niya akong bigyan ng abogado dahil nagtatrabaho siya sa opisina ng DA. Oo, nagtatrabaho siya doon. Habang kinakausap ng mga detektib ang opisina ng DA tungkol kay Josiah, nirepaso rin nila ang surveillance camera ng tindahan. Makikita raw si Chase Beltramo na kumuha ng paninda sa tindahan, nilagay sa basket at umalis ng di nagbayad. Mas mababa sa $70 ang halaga ng kinuha. Ayon sa opisina ng District Attorney, may dahilan si Josiah para pigilan si Chase Beltramo. Kinasuhan siya ng second-degree murder dahil kulang ang dahilan niya sa paggamit ng deadly force. Ayon sa online court records, wala na sa kustodiya si Josiah Armijo, pero bukas pa rin ang kanyang kaso at may status hearing siya sa Setyembre 1. Salamat sa pagsama sa episode na ito ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner. Magkita tayo ulit bukas para sa isa pang kaso.